Kamusta na po mga kasundo? Ito po si Kuya Bari. Naku, pasensya na po at medyo ako'y namamaos at ako'y kagagaling ko lang po sa Japan at siguro'y nagpalit kasi ang klima ngayon kaya ako po'y may kaunting ubo. Pagpasensyahan nyo na po yung boses ko, ngunit tuloy pa rin ang ating kwento. Magandang araw po sa inyo Kuya Bari. Ako nga po pala si Milet, 32 anyos at ako po'y tubong dipolog. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ikinuwento lang din po ng lolo kong si Bienvenido noong nabubuhay pa ito. Hindi ko na po matandaan kung ano ang eksaktong taon na nangyari ang kwentong ito, subalit nasisiguro kong pagkatapos iyon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Para hindi po kayo malito at ang inyong mga taga-subaybay, ay ilalahad ko ang kwento na ito na parang si lolo ang siyang nagsasalaysay. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagkanya-kanya na kaming magkakapatid sa buhay. Masarap sa pakiramdam na parang nakaahon ka sa hukay. Hindi na nagtatago sa kung saan-saang kuweba para lamang maisalba ang sarili. Ang sarap maging malaya. Nakikita ko na rin na bumabalik na sa normal ang lahat. Doon ko na nakilala si Tining, ang aking naging asawa. Dahil sa nais naming mapatunayan na kahit sa murang edad lamang ay kaya na namin humarap sa mga hamon sa buhay bilang mag-asawa, ay bumukod na kami ng tirahan sa kanyang mga magulang. Nagpatayo kami ng kubo sa isang burol mula sa sarili naming mga pawis at pagsisikap. Mas pinili naming doon na manirahan upang makapag-alaga ng mga hayop na hindi nakakabahala o nakakaperwisyo sa ibang tao. Hindi baling malayo na ito sa sentro ng baryo. May kaibigan ako noon na si Arsenio, isang kilalang albularyo sa baryo namin. Siya ay isang mahusay na albularyo Kuya Bari na may kakayahang magpagaling ng mga karamdaman sa pamamagitan ng kanyang mga orasyon at mga halamang gamot. Sa katunayan nga ay sa kanya kami nagpakonsulta. Hindi pa kasi mabuntis-buntis ang aking asawa noon. Sa tulong ng mga langis na pinainom niya sa amin at sa mga bagay na pinagawa niya ay nabiyayaan kami ng unang anak at nasundan pa iyon. Kaya nga ay sobrang nagpapasalamat ako sa kanya ng mga panahong iyon Kuya Bari. Hanggang sa isang araw, may nagpatulong kay Arsenio na isang matandang lalaki. Dahil nga sa kanyang tinataglay na lihim na karunungan ay hindi niya iyon tinanggihan. Dinala siya ng matanda sa malayong lugar at buwan na noong nakabalik siya. Mula sa araw ng pagbalik ni Arsenio ay tila mas naging dalubhasa na ito. Naalala ko pa nga na sa tuwing sumasapit ang dapit hapon ay laging nakamasid ito sa labas mula sa nakabukas niyang bintana. At tila ba may kinakausap siya roon na hindi namin nakikita. Subalit nakakarinig kami ng mga pagkampay ng pagaspas mula sa mga pakpak ng kung anong nilalang. Mula kasi sa kubo namin, natatanaw ang kubo ni Arsenio. Nasa kabilang burol kasi iyon nakatayo at ito'y katapat ng sa amin. May ilog naman sa ibaba na namamagitan sa dalawang burol. Napapansin ko na napapadalas na nawawala si Arsenio sa kanyang kubo tuwing sumasapit ang gabi. Malalaman kasi na naroon na siya gawa ng maaaninag ang ilaw ng kanyang mga gasera. Ang akala ko ay may nagpapagamot lang sa kanya kaya siya umaalis. Subalit sa pagdaan ng mga linggo ay nanghilakbot na lamang ako sa aking nasilayan. Si Arsenio ay tila ba isang Diyos na sinasamba ng mga nilalang.
Nakayuko ang mga ito na tila ba nagbibigay ng alay. Taas noon naman silang pinagmamasdan isa-isa ni Arsenio at sa hindi ko mawaring dahilan, Kuya Bari, nasipat ko ang pagsipa niya sa isa sa mga nilalang saka ibinalibag sa ere na tila ba napakagaan lamang nito para sa kanya. Sinakal naman niya ang isa at tila ba walang kahirap-hirap na ibinitin sa ere. Hanggang sa tila nagmamakaawa na ang iba. Kaya naman ay ibinagsak niya iyon sa lupa saka tila galit na nagwika. Bigla namang tumayo ang mga nakahandusay na nilalang saka nagkukumahog na lumisan. Sa bilis ng kanilang kilos ay hindi ko na namalayan kung saan sila nagdaan. Subalit nababatid ko, Kuya Bari, ang mga nilalang na iyon ay hindi mga pangkaraniwan. Sa puntong iyon ay hindi ko gaanong narinig ang tinuran ni Arsenio sa mga nilalang gawa ng mas malakas ang nililikhang tunog ng agos ng ilog sanhi ng pagbaha. Saka ko pa lamang napagtanto na nag-iba na ng ikinikilos si Arsenio buhat ng lumisan ito. Sa tingin ko po ay mas naging agresibo ito. Mainitin na ang ulo at tila ba laging may hinahanap ang kanyang mga mata sa tuwing may lumalapit sa kanya upang magpagamot. Gabi, kaarawan ng panganay ko noon. Likas na po sa amin na sa tuwing may espesyal na mga okasyon ay nagluluto kami ng tinolang manok. Dahil sa medyo madulas ang daan paakyat sa amin sanhi ng mga pag-ulan ay naisipan ko na lamang na dalhan si Arsenio ng tinolang manok sa kanyang kubo. Bit-bit ang gasera ay tinuntun ko ang daan papanhik sa kubo niya. Hindi pa nga ako lubos na nakakalapit ay umalingasaw na ang nakasusulasok na amoy na nagmumula sa looban ng kanyang kubo, dahilan upang mapatakip ako ng aking ilong. Arsenio? Arsenio, magandang gabi. Nariyan ka ba? Tawag ko dito. Agad din naman siyang sumagot at pinapanhik ako. Noong nasa loob na ako ng kubo ay hindi ko na naamoy ang napakabahong nalanghap ko mula sa labas. Oy, bien, naku, salamat ah. Tamang-tama ito sa malamig na panahon. Anya, bago inilipat ang dala ko sa isang mangkok. Nagsimula na siyang kumain at ako naman ay nagsindi ng tabako. Pare, mukhang dumadami ang mga nagtutungo dito sa kubo mo ah. Hindi ka na mag-aabala pang lumuwas ng bayan yan. Gawa ng natuntunan ng mga tao itong kubo mo. Pagbubukas ko ng usapan. Ah, oo. Pansin mo rin pala no. Alam mo, bahala ko na sanang bitiwan itong aking pangangalaga ng lihim ng karunungan. Alam mo kasi, kaibigan Bien, nais ko nang hanapin na muna ang aking sarili. Ha? Anong hanapin? Bakit? Nawawala ka ba? Pagpapatawang tugon ko sa kanya. Sanay na rin kasi ako, Kuya Bari, na nakikipagbiruan sa kanya. Subalit sa puntong iyon, hindi naman siya natawa. Bagkus ay pansin ko ang pagiging seryoso ng kanyang anyo. Nais ko nang lumagi sa isang lugar na tanging ako lamang ang nakatataas. Ako lamang at wala nang iba pa. Ang mga tinuran niya ay hindi ko lubos na naintindihan. Hanggang sa iniba niya ang usapan, kaya hindi na doon ang aking pansin. Sa pagdaan ng mga araw, lagi pa rin namang nanggagamot itong si Arsenio. Isa sa nasaksihan ko noon ay ang paggamot niya sa isang lalaking nayanggaw. Naglalaway ang lalaki at tila kay lakas nito nang puntahan namin iyon ni Arsenio. Nagboluntaryo akong sumama gawa ng bago ang balitang iyon para sa akin. Nakatali ang magkabilang paa at kamay ng lalaki doon sa higaan nito na yari sa kawayan. Mapupula
at nanlilisik ang kanyang mga mata. Maya-maya'y may inusal na dasal si Arsenio habang nakatapat siya sa lalaki. Hinawakan niya ang ulo nito ng madiin bago pilit niyang pinapalunok dito ang langis na pinatak niya sa nakabukang bibig nito. Noong malunok na ng lalaki ang langis ay tila nahimasmasan nito mula sa pagkakadeliryo. Hanggang sa pawang may isinusuka ito. Nagmadaling umusal ulit ng dasal si Arsenio at inulit-ulit iyon ng 7 beses. Kitang-kita ko ang paglabas ng isang itlog mula sa bibig ng lalaki at noong bumagsak iyon sa sahig ay nabiyak ito at lumabas mula roon ang isang itim na sisiw na may napakalansang amoy. Ang lalaki ay biglang nanghina at natumba. Pinayapa naman ito ni Arsenio at nag-usal siya muli ng dasal bago dinampot ang itim na sisiw. Anong gagawin mo riyan, Arsenio? Pagtatanong ko sa kanya. Ito ba? Ilalagay sa dapat niyang paglagyan. Wika niya sa akin. Mula noon ay sunod-sunod na ang nagtutungo kay Arsenio gawa ng nayanggaw umano ang kapamilya, asawa, kapatid, apo, pamangkin o di kaya ay ang anak ng mga ito. Halos ganoon lang din lagi ang mga dahilan ng mga taong nagpapagamot sa aking kaibigan. Nagagamot naman niya ang mga iyon at bilang kapalit sa panggagamot niya ay binibigyan siya ng mga ito ng salapi. Dati naman ay hindi siya tumatanggap ng salapi mula sa mga natutulungan niya. Gawa ng aniya ay ang lihim ng karunungang tangan niya ay ipinagkaloob ng kalikasan sa kanya nang walang bayad, kaya naman daw ay ginagamit niya ito nang walang kapalit mula sa mga natutulungan. Binigyan din siya ng lupang mapagtatayuan niya ng bahay sa bayan ng isa sa kanyang mga napagaling. Ramdam ko talaga ang pag-iba ng ugali niya at ang pagbigay niya ng presyo sa kanyang serbisyo. Hindi ko na nga siya gaanong nakakausap gawa ng pagiging abala niya sa pag-aasikaso sa mga lumalapit sa kanya. Isang gabi, kabilugan ng buwan noon, kaya tumatanglaw ang liwanag nito sa buong paligid. Natanaw ko noon si Arsenio sa labas ng kanyang kubo na nakatingala sa buwan. Mula sa nakabukas naming bintana, binuksan ko iyon para lumanghap ng sariwang hangin sa gabi. Hindi ko na sana papansinin pa iyon gawa ng lagi ko naman siyang nakikitang ganoon sa tuwing bilog ang buwan. Subalit nakuha ng atensyon ko ang biglang pagtuwad niya ng ilang minuto. Pagkatapos ay tumayo siya ng matuwid, saka itinaas ang kanyang 2 kamay sa ere na tila ba nakadipa. Hanggang sa biglang nagsulputan ang mga kakaiba at nakakatakot na nilalang base sa kanilang figura na nagmistulang mga halimaw. Ang mga iyon ay biglang nagsiluhod sa harapan ni Arsenio na para bang nagbibigay pugay. Tumayo ang 3 nilalang at dahan-dahang iniangat ni Arsenio sa ere saka taas noong lumutang ito. Bumalik sa pagkakaluhod ang 3 nilalang kasama ng iba pa. Pagkaraan ay may inihandog sa kanya na sa tingin ko po ay mga itlog. Mas lalo akong nagulat nang nakitang si Arsenio ay tila nakalutang sa ere. Siguro po mga 1 dipa ang agwat nito mula sa lupa. Sa aking nasaksihan ay bigla akong kinabahan. Naku po, hindi kaya Diyos na ang itinuturing sa kanya ng mga nilalang na ito? Saad ko lamang sa aking sarili. Bigla kong nabitiwan ang tungkod ng aming bintana dahilan upang lumagapak ang takip ng bintana at lumikha iyon ng ingay na humalo sa katahimikan ng gabi. Batid kong napansin nila ang nangyari
kaya hindi ko na iyon binuksan pang muli. Subalit sa aking pagsilip muli sa siwang ay nasilayan ko na lamang na nasa labas na ng aking bintana si Arsenio kasama ang mga alagad nito. Tinambol ng kaba ang dibdib ko. Hindi ko malaman ang aking gagawin, Kuya Bari, kung kaya't dahan-dahan akong lumayo sa may bintana. Hanggang sa naulinigan ko na lamang ang kanilang paglayo. Pagsilip kong muli ay nawala na silang lahat sa dilim. Kinabukasan, inabisuhan ko ang aking mag-ina na wag na munang lumabas ng aming tirahan o magtungo sa bayan para maglako ng mga prutas at gulay. Nais kong magtipon muna kami sa aming tahanan nang sa ganoon ay mabalaan ko sila na wag nang pakampante kay Arsenio gawa ng nag-iba na ito. Saka pa lamang isinalaysay ng aking panganay ang kanyang kakaibang nararamdaman. Nanghihina umano siya tuwing umaga at sa gabi naman ay may lakas siyang kakaiba. Tila kay sarap daw ng pakiramdam ang pagtuwad sa labas ng bahay pagsapit ng gabi. Hindi niya raw mapigilan ang kanyang mga malalagkit na mga laway na kumawala sa kanyang bibig. Sa lalamunan daw niya ay tila mayroong nakabikig na hindi niya mawari. Na sa tuwing umiinom daw siya ng tubig ay nawawala naman daw at sa tuwing kumakain siya ay di niya nararamdaman ito. Subalit sa tuwing lumulunok daw siya ng laway ay nararamdaman daw niyang may kung ano ang naroroon. Sa tinuran ng aking panganay, Kuya Bari, ay alam kong kailangan namin si Arsenio kaya nagtungo kami sa kanila upang magpagamot. Subalit, Kuya Bari, ako ay kanyang tinanggihan. Gawa ng kasalanan ko raw ang lahat kaya nagkaganoon ang aking anak. Kung hindi lang daw sana ako nagmasid sa kanila ay hindi iyon makukuha ng anak ko. Sa tinuran niya ay napagtanto ko na siya pala ang may kagagawan. Kahit na nasaktan ako sa kanyang mga sinabi ay nagpakumbaba pa rin ako at nakiusap na ako ay tulungan niya. Ano man ang aking nakita ay hindi ko ipagkakalat o ipapaalam sa iba, maging sa aking mga kapamilya. Subalit tinawanan lamang niya ako at mariing nagwika. Ha! Hindi mo ako maluloko. Kung nais mong malutas ang iyong suliranin, ipaubaya mo na ang anak mo sa akin, Bienvenido. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan kong tanong. Pagagalingin ko lamang ang iyong anak kapalit ng isa mo pang anak. Anya, saka humalakhak. Hindi ako pumayag sa nais niya. Sino bang baliw ang pinapaikot niya? Umalis kami sa kanyang kubo na laylay ang mga balikat at may baong puot. Sa puntong iyon, nagdesisyon akong doon na muna kami sa aking mga biyenan maglalagi. Ipinangako ko sa aking sarili na hahanap ako ng albularyong makakatulong sa akin, sa amin. Mabuti na lamang at sadyang maawain ang Panginoong Diyos. May isang albularyo sa Karatig Bayan ang tumulong sa amin at nakuha ang sumpang itinanim ni Arsenio sa aking panganay. Noong malaman iyon ni Arsenio, galit na galit niya akong kinumpronta. Magbabayad daw ang albularyong tumulong sa akin. Sa takot naman na baka mapahamak nga ang albularyo ay kaagad ko iyong tinungo at inilahad ang mga nalalaman ko tungkol sa albularyong si Arsenio. Kung ganoon, siya pala ang naghahasik ng mga punla ng mga aswang dito at sa mga Karatig Bayan. Huwag kang mag-alala, Bien. Nakahanda ako sa mga kagaya niya. Ang saad ng albularyo. Binigyan din ako ng albularyo ng mga habak o proteksyon laban sa mga aswang
at sa mga orasyong nakakapinsala. Ipinasuot ko ang mga iyon sa lahat ng miyembro ng aking pamilya, maging sa mga magulang at kapatid ng asawa ko upang hindi sila magalaw ni Arsenio at ng mga kampon nito. Gabi, sigawan ng mga bata at babae ang maririnig sa loob ng tahanan ng aking mga biyenan, kung saan kami pansamantalang naninirahan. May mga aswang kasi na umaaligid-aligid sa labas ng bahay. Ang bahay ay gawa sa tabla at yero ang bubong, kaya rinig na rinig namin ang pagkuskus o kaluskos ng mga nilalang sa labas at ang pagdapo ng ilan ng mga iyon sa bubungan. Nagpupumilit silang pumasok, subalit hindi nila iyon nagagawa. Gawa ng mas malakas ang puwersa ng mga habak na tangan namin kumpara sa kanilang sistema. Kami na nasa loob ay may hawak na itak at mga kawayang pinatulis ang dulo. Inihanda din namin ang mga iyon upang itarak sa katawan ng mga aswang na mangangahas na pumasok sa loob ng bahay. Hanggang sa nagbukang liwayway na ay wala pa ring nakakapasok sa bahay. Ramdam namin ang galit na nagsusumiklab sa mga aswang na nasa labas, gawa ng hindi man lang nila kami nahawakan. Hanggang sa tuluyan na silang nagsialisan na wala man lang nagawang kapinsalaan. Nang sumunod na araw, dumalaw ang albularyo sa bahay. Ipinaalam niya sa amin na nakipagtagisan umano sa kanya si Arsenio. At inamin nitong kaya siya nagpapakalat pala ng mga punla ng aswang upang mas dumami pa ang magpagamot sa kanya dahil nais niyang sambahin siya ng mga taong natutulungan at kilalanin ng mga iyon na isang Diyos. Ayon pa sa albularyo ay tila nawala na sa katinuan si Arsenio, gawa ng kung ano-ano na lang daw ang dinadala nito. Mukhang nalupig na ng kasamaan ang katauhan ni Arsenio. Mabuti na lamang daw ay nagapi niya ito. Subalit nagbanta umano si Arsenio na babalik siya upang bawiin ang tagumpay. Isang araw ay nagtungo ako sa burol dahil mukhang napabayaan ko na ang aking mga pananim doon. Kampante naman ako na walang masamang mangyayari sa akin kung pahihintulutan ng pagkakataon, gawa ng mayroon naman akong tinatanganan na habak. Maayos naman ang naging takbo ng araw ko roon. Bandang hapon ay naisipan ko na umuwi na ng baryo. Papatawid na ako ng ilog nang makaharap ko si Arsenio. Malalim na ang mga mata nito at tila wala na siya sa sarili. Nakaramdam ako ng takot, gawa ng batid kong wala akong kalaban-laban sa tinatanganan niyang karunungan. Tuloy-tuloy lang ang lakad ko at patay mali siya lang na nararamdaman ko ang presensya niyang nakatingin pa rin sa akin. Maya-maya'y narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Bienvenido. Alam mo, kung di lang sana ako sumama sa matanda noon na magtungo sa gitna ng masukal na gubat upang magpakadalubhasa pa ng husto, hindi sana tayo umabot sa ganito. Saad niya na ikinahinto ko. Nasa kalagitnaan ako noon sa pagtawid ng mababaw na ilog at siya naman ay nasa kabilang panig ng pampang. Nasilaw ako sa kapangyarihan. Nalula ako sa tinamasa kong pagpupugay ng mga aswang sa akin, sanhi ng pagiging Diyos-Diyosa nila. Nalimutan ko ang aking buhay ay hiram lamang at anumang sandali ay maglalaho din. Nakalimutan ko ang aking angking lihim ng karunungan ay libreng ipinagkaloob sa akin ng kalikasan. Subalit, ito'y aking inabuso at ginamit upang manlamang sa aking kapwa-tao. Kung ano man ang naging kapangasan ko sa iyo, 10 ng iyong pamilya,
Sana ay mabigyan mo ng kapatawaran, Bienvenido. Mahabang salaysayin ni Arsenio. Sa puntong iyon, Kuya Bari, saka ko pa lamang siya tinapunan ng tingin. At doon ko nasilayan ang unti-unti niyang panghihina na halos hindi na siya makagalaw at nahihirapan ng huminga. Kaagad ko naman siyang dinaluhan at akmang bubuhatin ko na sana siya para dalhin sa kanyang kubo, subalit pinigilan niya ako. Huwag kaibigan. Kalikasan na ang naniningil sa aking kalapastanganan. Naway sa tamang panahon ay maghilom ang sugat na nilikha ko sa iyo. Paalam, kaibigang Bienvenido. Iyon ang mga katagang huling nasambit ng aking kaibigan bago niya nilisan ang mundong ibabaw. Dalangin ko na lang na sana saan man siya nagtungo, hangad ko'y kanyang kaluwalhatian. Ang saad ng aking lolo Bien, Kuya Bari. Habang nagkukwento si lolo ay may namumuong luha sa kanyang mga mata. Batid kong nanghihinayang din siya sa kanilang pagkakaibigan ni Arsenio na nauwi lang sa pagkamuhi sa bawat isa. Talaga nga naman ang bawat pagkakamali na nagagawa ng isang tao ay may kapalit na aral na magpapaalala sa atin na kailangan natin linangin ang ating sarili sa mga mabubuting gawain nang sa ganoon ay magkaroon tayo ng kapanatagan at kapayapaan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ibinahagi ng aking lolo Bien. Muli po, ako po si Milet at ito po ang kwento ng aking lolo Bienvenido na may kaibigan noon na isang albularyong naging Diyos ng mga aswang. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa mga masusugid ninyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa alias na Kaloy. Ang kwento ko pong ito ay matagal na rin namang naganap, subalit hanggang ngayon ay sariwa pa sa aking alaala. Mahirap na pamilya lamang po ang aking kinalakihan, Kuya Bari. 4 kaming magkakapatid na puro lalaki. Ang panganay po naming na si Kuya Uming na may kakulangan sa pag-iisip, si Kuya Paeng, ako at ang bunso naming si Tintoy. Kahit mahirap kami noon ay hindi naman kami sumasala ng ganoon sa pagkain. Hindi rin lang kaya ng kinikita ni tatay bilang manggagawa sa isang pagawaan ng inuming mula sa katas ng mangga ang mga luho. Ngunit kahit ganun pa man po ang sitwasyon, masasabi kong masaya naman po kami. Mahirap man kami noon, pakiramdam ko ay kontento kami sa kung ano ang mayroon kami. Ngunit nagbago po ang lahat sa amin nang matanggal sa trabaho si tatay. Kung kaya't natigil kami sa aming pag-aaral ni Kuya Paeng at tumutok sa paghahanap buhay. Ang lansangan na ang nagsilbi naming palaruan. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, ay napasok na yata namin ni Kuya Paeng ang halos ang lahat ng pagkakakitaan. Mula sa pagtitinda po ng pandesal sa madaling araw, pagtitinda ng dyaryo, ice drop at balut hanggang sa paglalako ng mga kakanin. Hindi na po kasi sapat ang kita ni tatay na nagtsatsaga na rin sa pangangalakal para sa araw-araw na pangangailangan namin. Bebeng, ano kaya kung umuwi na lamang tayo sa lugar mo sa Tarlac? Hindi ba't may malit na lupa naman kayo dun? Kamo, minana mo yun sa mga magulang mo. Baka doon pwede tayo. Isang gabi ay naulinigan namin na sabi ni tatay sa aking ina habang nasa silid ang mga ito. Kami kasi, Kuya Bari, ay sa lapag sa sala natutulog. Pwede naman siguro, Berto.
Hindi naman tayo siguro tatanggihan ng mga ating na makitayo ng kahit maliit na bahay doon. Ang inaalala ko lang ay anong magiging hanap buhay natin doon. Baka lalo tayo maghirap. Hindi katulad dito na kahit pa extra-extra ay nakakapagtrabaho ka. Nakakatanggap ako dito ng labada, tsaka kumikita na rin ang mga anak mo. Tugon naman ni nanay. Pero Beng, kawawa naman yung mga bata kung tuluyang hindi na sila makapag-aral dahil nauobliga na sila sa pagtatrabaho. Hindi ganitong buhay ang gusto ko para sa kanila. Kumikita tayo rito para makakain lang. Hindi pa nga sumasapat dahil sa dami ng gastusin. Tulad ng tubig, kuryente, pati itong maliit nating barong-barong nagbabayad tayo ng 500 piso kada buwan. Di tulad sa probinsya na libre ang bahay, tubig, panggatong at saka makakapagtanim tayo doon ng mga gulay sa tabi-tabi. Dito lahat binibili. Kung may probinsya nga lang ako mauwian, edi sana'y inuwi ko na kayo doon matagal na. Pangangatwira naman ni tatay. Dahil sa pangungumbinsi ni tatay ay pumayag din si nanay, bagamat nag-aalinlangan pa rin ito. Alam kasi ng aming ina na mahirap ang buhay sa kanilang baryo pagkat medyo liblib ito. Wala pang ang kuryente sa kanilang lugar noong umalis ito matapos magkasunod na pumanaw ang magulang nila. Isa rin kasi ang kahirapan sa mga dahilan kung bakit lumuwas ito ng Maynila para makipagsapalaran. Kinabukasan ay agad na tumelegrama si nanay sa kanyang kapatid na si Tia Maming. Nauuwi na kami sa Tarlac at doon na titira. Swerteng binigyan si nanay ng kanyang among si Mrs. Cruz ng kaunting halaga at ilang mga pinaglumaang damit. Palibhasa ay dating kasambahay ng mga ito ang aking ina Kuya Bari. Umalis lamang dito si nanay nang mag-asawa na. Subalit nanatili itong naninilbihan sa kanyang amo bilang labandera ng mga ito. Tulad ng paglalarawan ni nanay, malayo nga sa sentro ang kanilang lugar, Kuya Bari. Kakaunti rin ang mga bahay at puro mga sagingan, maisan at tubuhan ang aming nadadaanan bago makarating sa lumang bahay ng magulang ni nanay. Nasa bungad pa nga ito ng isang munting kakahuyan. Inabutan namin sina Tia Maming na doon din nakatira. Ngunit may isa pang bahay ang mga ito na talagang tirahan nila. Uy, kamusta? Halos 20 taon din tayo hindi nagkita, Bebeng. Abay, nang umalis ka dito sa baryo 14 ka pa lamang. Ngayon ay may 4 ka ng anak. Aba, kay bilis ang panahon Bungad ka agad ng asawa ni Tia Maming na si Tio Oka. Buti pa ang atin mo, nakadalo noong kasalin niyo ni Berto. Teka, ilang taon na ba itong mga anak mo? Duktong nito na ginulo pa ang buhok ng bunso naming si Tintoy. 15 na itong panganay ko, Kuyang. Ito namang si Paeng ay 11 na at itong si Kaloy ay 9. Itong bunso ko naman ay magpipito na sa susunod na buwan. Pakilala naman ni nanay sa amin habang isa-isa kaming nagmamano sa Tia Maming at sa asawa nito. Beng, natatandaan mo ba yung hasyenda ng matandang si Senyor Seriaco? Nangangailangan daw ngayon ng mga bagong manggagawa ang anak nito sa kanilang tubuhan. Doon kami ng ating mo ngayon nagtatrabaho. Pabor na pabor sa amin dahil malapit lamang at kayang-kayang lakarin. Sabik na balita pa ni Tio Oka habang tuwang binubuksan ang mga pasalubong na maskada ni tatay. Ay, siya nga ba? Naku, salamat naman at hindi pala kami matetenga rito nang walang pagkakakitaan. Alam mo, natigil kasi sa eskwela ang mga bata gawa ng natanggal sa trabaho si Berto Saad naman ni nanay. O ano, sabi ko sa'yo, di ba? Ani naman ni tatay. Naku, pasensya na kayo at medyo bulok na itong bahay ni Papang Lumang-luma na rin kasi. Isa pa, hindi na naasikaso gawa ng mas madalas kasi ay nasa tubuhan kami. Pero kung ayos lang naman sa inyo, pwede kayong magstay in doon sa hasyenda. Saka kumukuha din ng scholar si Mr. Ilakad. Dagdag pa ni Tio Oka. Sa sinabi nito
ay nakita ko ang pagliliwanag ng mukha ni tatay. Naging interesado ito sa sinabi ni Tiyo Oka. Maging kami ni Kuya Paeng ay parang nabuhayan ng pag-asa na makapag-aral muli. Kinabukasan din ay sinamahang magtungo ni Tiyo Oka si tatay sa tanggapan ng anak ng yumaong Senyor Seriaco na si Mr. Ilacad para magpasa ng mga rekisitos at para sa ilang katanungan. Sa awa naman ng Diyos, natanggap naman kaagad si tatay at noon din ay pinalipat na kami ni Mr. Ilacad sa loob ng hasyenda. Halos 3 araw rin muna kaming nag-ayos ng aming bakuran. Pumayag din si Mr. Ilacad na lakihan ni tatay ang kubong ibinigay sa amin upang hindi naman kami maging masikip at magkaroon naman ng sapat na espasyo para daw sa aming lahat. Nagbigay pa nga ito ng mga punla ng pananim ng gulay. Kita ko po noon ang labis na tuwa sa mukha ng aking ama. Pakiwari ko ay iyon talaga ang buhay na pangarap niya. Payak at malapit sa kalikasan. Presko at malayo sa polusyon at ingay sa syudad. Mabilis naman kaming nasanay sa buhay probinsya Cuyabari. Nakabisado kaagad namin ang mga importanteng lugar doon tulad ng kakahuyan sa labas ng pataniman na maaaring makunan ng mga panggatong, mga halamang maaaring malutong ulam at mga prutas. Nakabisado na rin namin ang sapa at bukal kung saan maaaring maglaba at umigib ng inumin. Si tatay naman ay mabilis na natutunan ang kanyang trabaho at pasikot-sikot sa gapasan. Dahil maliksi at masipag, ay nakagiliwang kaagad ito ng kapatas ng mga manggagawa sa tubuhan na si Mang Ponso. Naging malapit din si tatay sa may-ari na si Mr. Ilacad. Kaya't pinag-aral kami nito ng sumunod na pasukan. Bilang pagtanaw ng utang na loob ay tumutulong din kami sa paggapas tuwing peak season at walang pasok sa eskwela. Bagay na ikinatuwa ng matandang hasyendero. Ngunit nang sumunod na gapasan ay may mga namataan kaming mga bagong mukha sa tubuhan. Isa na dito ang matandang lalaki na sa tansya ko po noon ay nasa 40 na ang edad. Tay, may bago na palang mga kubo na naman dito sa loob ng tubuhan ha. Sino po ang uukupa? Takang tanong ko kay tatay noon. Yun ba? 2 bagong pasok na manggagapas daw. Saka yung bagong katiwala dito sa tubuhan. Malayo daw kasi ang uuwian ng 2 baguhan. Kaya ito namang bagong katiwala ay talagang dito daw pinatitira ni Mr. Ilacad. Wika naman ni tatay sa akin. Di po ba si Mang Ponso ang katiwala ng tubuhan, tay? Muling tanong ko sa kanya. Oo, kapatas lamang ni Mang Ponso, anak. Siya lang ang namamahala sa mga trabahante ng gapasan. Siya ang tumatanggap ng mga papasok na manggagapas at sa pagpapasweldo. Pero ang katiwala ang katuwang ng may-ari sa pagdi-deliver ng mga ginapas. Siya ang mamamahala sa dami ng kailangang kota sa bawat gapasan. Mahabang pagpapaliwanag sa akin ni tatay. Pero bakit dito rin siya titira sa loob, tay? Narito naman po si Mang Ponso at masanay sa gawain dito. Ani ko naman na may pagtutol. Anak, makinig ka. Kasama sa pribileyo ng katiwala ang libreng bahay. Tayo nga na tagagapas lamang ay pinayagan tumira rito sa loob. Siya pa kaya na magiging katuwang ng may-ari sa pamamalakad ng gapasan at paggawaan ng matamis? Paliwanag sa akin ni tatay. Kuya Bari, tama naman si tatay. Ngunit naisip ko lang kasi na dapat ay sa malapit na pabrika ng asukal at matatamis na lamang ito sana pinatira. Bagamat isang sakay lang naman ang layo ng pabrika sa mismong tubuhan. Madalas na nga itong nasa pabrika at nakakailang pa rin na tila may matang nakasubaybay sa amin. Pakiwari ko, Kuya Bari, kasi noon ay naglagay ng espiya si Mr. Ilacad sa katauhan ng bagong katiwala na si Mang Igme. Isa pa
ay talagang mabigat ang dugo ko po talaga rito na di ko mawari. Maging si Kuya Paeng at Tiyo Kaloy ay napapansin ko rin na ilag din sa bagong katiwala. Si Mang Ponso ay halataring hindi komportable sa presensya nitong si Mang Igme kahit mabait naman ito. Talaga pong misteryoso kasi ang dating nito at matiim kung makatingin. Tingin na parang may hindi magandang binabalak. Kapansin-pansin din ang pagiging mailap ng mga mata nito kapag may kausap. Yung tipong hindi makatingin ng diretso sa kaharap. Hindi rin ito gaano nakikihalubilo sa mga manggagapas. Uy, mukhang hindi sanay makiharap sa mahihirap ang bagong kanang kamay ni boss natin, Ponso. Minsan ay puna ni Tia Oka habang kumakain kami ng tanghalian sa gitna ng gapasan kasama ang dalawang bagong manggagapas. Naku, hayaan nyo na lamang kung ayaw makiharap. Nahihiya pa siguro marahil dahil nga hindi pa sanay sa gulo natin. Saway naman ni Tia Maming. Marahil ay hindi nga ito sanay sa maraming kasama. Ang pagkakaalam daw kasi ni Mang Ponso ay mag-isa lang ito sa buhay at wala ng pamilya. Wala silang masyadong alam ni Mr. Ilacad kung saan ba talaga nagmula ang bagong katiwalang si Mang Igme. Dahil inirekomenda ito ng isang kaibigan ay hindi na ito hiningan pa ni Mr. Ilacad ng mga rekesitos. Tutal ay ang kakayahan nito umano at kasanayan sa kalakaran ng pamamahala ng pagdi-deliver at pagtansya ng kota ang mahalaga at hindi ang probinsyang pinanggalingan nito. Ayon pa kay Mang Ponso, sapat na daw kay Mr. Ilacad na kilala nito ang nagrekomenda at kung saan nakatira dati si Mang Igme. At hindi nga nagtagal, ang gapasan ng taon na iyon ang naging pinakamaraming magagandang ani at kita. Kaya't nagbigay ng malaking bonus sa bawat manggagapas itong si Mr. Ilacad. Nagbigay din ito ng kaunting salo-salo para sa mga manggagawa sa loob ng tubuhan. Nagkaroon ng kaunting inuman kaya kahit ang mga stay out ay inabot ng gabi para lang makisaya. Pati kami ni Kuya Paeng na sanay sa puyatan ay naroon pa rin para may mautusan sila tatay kapag may kailangan sila. Hindi nyo ba napapansin si Igme ha, Ponso? Nakakailang tagay na tayo ay wala pa. Hindi na nga nakisalo sa atin sa kainan, pati ba naman sa kaunting inuman ay hindi rin makikisama. Puna noong isang matandang matagal nang manggagapas doon. Ipapasundo na lamang sana ito ni Mang Ponso nang dumating naman ito na may bitbit na isang bote ng mamahaling alak. Ayun naman pala eh. Kaya pala natagal may sorpresang imported na alak eh. Ngiting turan ni Mang Ponso. Sumenyas ito sa amin ni Kuya Paeng na kumuha pa ng isang upuan para kay Mang Igme. Ngunit nang iabot ko ang upuan dito para maupo sa tabi ni Mang Ponso, ay inilagay nito iyon sa tapat ng dalawang bagong manggagapas na katabi nila tatay at Mang Ponso. Dahil po nakatalikod sa amin sila tatay, ay kita ko ang mga matiim na tingin ni Mang Igme sa basong tagayan habang umiikot-ikot ito ng tagay sa bawat manginginom. Kuya Paeng, tinan mo oh, napapansin mo ba na tuwing inaabutan ng tagay si tatay ng katabi niya, bumubulong-bulong si Mang Igme? Pabulong na wika ko noon kay Kuya. Ha? Ewan ko sa iyo, Kaloy, kung ano-ano napapansin mo, antok lang yan. Saway naman ni Kuya Paeng sa akin. Malalim na ang gabi nang matapos ang inuman ng mga manggagawa. Nakisabay na kaming umuwi kina Tia Maming at Tiyo Oka. Kapag kasi ganoong ilang araw munang walang gawa, ay sa lumang bahay ng magulang nila nanay kami umuuwi para hindi ito tuluyang mabulok, sabi ni Tia Maming. Sila kasi ay sa bahay na rin nila umuuwi para maasikaso din ito. At dahil nga sa pagod, ay agad kaming nakatulog nang makauwi. Ngunit
Muli kaming nagising sa malakas na daing ni tatay. Tarantang napabalikwas kami ng bangon ni Kuya Paing para tignan kung anong nangyari. Inabutan naming namimilipit sa sakit ng tiyan si tatay. Hindi naman alam ni nanay kung saan ito hahawakan dahil panay ang gulong baliktad nito sa higaan. Pati sina Kuya Oming at Bunso ay nagising na rin sa malakas na pag-ungol at daing ni tatay na waring hirap na hirap. "Paing, sunduin mo nga si Tia Maming. Diyos ko po, ano bang nangyayari sa tatay niyo? Marami ba siyang nainom?" Halos maiyak ng wika ni nanay. Hindi naman po siya gaano umiinom, Nay. Panay nga ang pas niya kapag inaabutan siya ng tagay nung katabi niya. Naguguliminahan kong sagot kay nanay. "Napano ba si Berto? Diyos ko, ang hirap pa namang makahanap ng masasakyan palabas ng sentro para madala siya sa ospital." Nag-aalalang-ani naman ni Tiyo Oka nang dumating ito. Sumusuka na po si tatay noon ng kulay itim at may masangsang na amoy. Para pong pinaghalong bulok na karni at pusali. Ngunit iba ang nasa isip ko noon, Kuya Bari. Bumangon sa akin ang isang hinala. Duda ko ay kinulam ni Mang Igme ang tatay ko. Sa pagitan ng mga pagdaing ay sinasabi ni tatay na tila may kung anong humahalukay sa kanyang sikmura at nginangat-ngat ang kanyang bituka, pati daw yata atay niya. "Magdikdik ka nga ng luya, Kaloy, para mailagay natin sa tiyan ng tatay mo. Baka nasumpit lang ito ng hangin." Baling na utos sa akin ni Tia Maming. Dala ang isang maliit na gasera ay nagmamadali rin akong nagtungo sa kusina. Ngunit ginapangan ako ng kilabot nang makarinig ako ng pag-angil ng isang hayop. Hindi malinaw sa aking Kuya Bari kung pusa o aso yun dahil may kasabay itong malagong na hago na animoy matandang naghihingalo. Hindi ko po mawari noon, Kuya Bari, kung bakit ganoon na lamang ang pananayo ng aking mga balahibo. Iniangat ko ang dala kong ilawan para silipin sa siwang ng paminggalan kung ano ang hayop na lumilikha ng tunog na iyon. Ganoon na lang po, Kuya Bari, ang panghihilakbot ko nang makita ko ang pinagmumulan ng angil na iyon. Isang malaki at itim na wari ko ay baboy ramo ang nakasilip din sa siwang. Kumisla pa ang makintab at itim nitong mga mata sa tama ng dala kong ilawan. Kinikilabutan akong napaatras. Tatakbo na lang sana ako pabalik noon, bitbit ang hindi pa nadidikdik na luya nang mapatigil ako. Narinig ko kasing tila may mabilis na mga yabag na patungo sa dako ng aming paminggalan. Lalong nanayo ang mga balahibo ko nang marinig ang mga singasing at hagok nito na animo na may isang malaking pusa. Malakas itong umangil na may kasamang hagok. Tila ba ito malaking hayop na inaangilan ang asong itim na nakita ko sa may paminggalan? Rinig na rinig ko ang mga angilan nito at ang mga panakanakang hagok na sinundan ng mabangis na dambahan. Para pong dalawang asong nagsasagupaan at galit na galit sa isa't isa. Dahil sa hindi mapigil at takot ay napasigaw ako ng aswang sabay takbo pabalik sa loob ng sala. Tiyo, may aswang po sa likod ng bahay doon sa may kusina." Hangus na sabi ko nang masalubong ang palabas noon na si Tiyo Oka. "Ha? Ano? Baka naman mga asong ulol lang yun na nakapasok sa bakuran nating Kaloy. Isarado mo lang yung pintuan. Bilis!" Utos nito sa akin. Nang maisara ko nga po ang pintuan, ay napalabas naman sina Tia Maming, kasunod sina Kuya Paing at Kuya Oming. Umiiyak namang napalabas ng silid niya ang bunso naming si Tintoy dahil sa matinding gulat. Naalipungatan kasi ito sa ingay ng mga nakakatakot na angilan ng dalawang nilalang na di namin alam kung anong uri ng mga hayop.
Agad namang kinarga ni Tia Maming Stintoy at pinatahan. Ngunit sabay-sabay kaming napatakbo sa silid nila nanay nang marinig namin ang tili nito. Nakita naming nangangatog na si tatay habang patuloy na sumusuka ng malapot at masangsang na laway. Halos tumirik na rin ang mga mata nito sa tindi ng kanyang paghihirap. Tiyo Oka, dalhin na natin sa ospital si tatay. Parang awan niyo na po. Tulungan niyo po si tatay ko. Humahagulgul na pakiusap ni Kuya Paeng. Sandali lang, dito lang kayo at titingnan ko kung hindi delikado sa labas. Baka kasi isa sa atin ang balingan ng mga asong ulol na iyon. Tugon naman ni Tiyo Oka sabay kuha ng itak sa kusina. Ngunit baka sa tinig nito ang pagtataka. Wala naman kasi kaming kapitbahay Kuya Bari sa lugar na iyon at isa pa ay walang baboy ramo sa kakahuyang malapit sa amin. Bit-bit ang itak at gaserang ilawan ay lumabas nga ito. Nagulat na lang kami nang makarinig kami ng iyak ng mga aso na mabilis na tumatakbong papalayo. Kasunod ang pagmumura ni Tiyo Oka. Mga demontres kayo! Dito pa kayo magbabakbakan sa bakuran ko. Tinamaan kayo ng mga lintik! Tunghayaw pa nito habang papasok ng bahay. Ano ang mga yun, kuya? Tanong naman ni nanay. Hindi ko alam. Hindi ko nga rin gaanong nakita. Parang mga hayop na nag-aaway eh. Yung isa ay parang asong itim na malaki. Yung isa naman ay parang di ko alam kung unggoy o ano. Binato ko na nga lang ng itak eh. Tinamaan ko sa may batok yung aso. Tugon naman ni Tiyo Oka habang inaalalayan ni nanay na magbihis si tatay para dalhin na nga sa ospital. Palabas na si Tiyo Oka para magtungo sa tubuhan upang hiramin ang isang kalabaw na gamit sa paghahakot ng ginapas na tubo nang makarinig kami ng boses ng tao sa labas. Oka, Berto, si Mang Igmenyo ito. Ani ng tinig. Naku Mang Igme, patungo na nga ako sa tubuhan para sana manghiram ng kalabaw na masasakyan palabas ng kalsada. Dadalhin namin sa ospital itong si Berto eh. Wika naman ni Tiyo Oka nang buksan nito ang pintuan. Parang nakakita itong bigla ng tagapagligtas. Dahil sa taranta namin ay wala nang nagtaka sa amin kung papaano nalaman ni Mang Igme ang bahay namin, gayong hindi pa ito kailanman nakakapunta roon. Nawala rin sa isipan namin kung ano ang pakay nito sa amin at bakit ito nagpunta roon. Ganun ba? Asa na si Berto? Tanong pa ni Mang Igme. Tuloy-tuloy itong pumasok sa loob ng bahay. Napasunod kami dito nang tunguhin ito ang silid nila nanay na waring kabisado kung nasaan si tatay. Lumapit ito sa aking ama at pinulsuhan ito na animoy isang ekspertong manggagamot. Muli, nakita ko ang pagbulong-bulong nito. Sandali, baka mapaano na naman si tatay ko dahil sa mga bulong-bulong nyo. Akala nyo hindi ko kayo nakikita kanina sa inuman na binubulungan mo ang bawat tagay ni tatay. Hindi ko napigil na wika ko noon Kuya Bari. Natakot kasi ako na baka lalong lumala pa si tatay. Malakas kasi talaga ang hinala ko na kinulam nito ang tatay ko. Huwag kang mag-alala iho. Mawawala ang sakit ng tiyan ng tatay mo kapag naisukan na niya ang kamandag ng aswang na nainom niya. Nakangiti nitong tugon sa akin sabay ihip sa bumbunan ni tatay. Nang gilalas kami nang biglang sumuka ng mga parang maliliit na bulate si tatay. Kulay itim po iyon Kuya Bari at nakakasulasok talaga ang amoy na may kasama pang dugo. Noong maisuka po iyon ni tatay ko ay parang bigla itong nanlambot pero hindi naman po nawalan ng malay. Nakita naming tila nawala ang pangingitim ng labi nito at namumutla na mukha. Magiging maayos na siya.
Sa susunod ay maging maingat kayo at alerto kapag kami kaharap sa inuman na hindi ninyo kilala. Wika ni Mang Igmi. Manggagamot ba kayo? Pagtatakang tanong naman ni Tio Oka. Ako, hindi. May kaunti lang akong alam. Tugon ulit ni Mang Igmi bago nagpaalam. Nakapagtataka talaga itong si Mang Igmi. Ano kaya ang sadya rito? Saka paano niya nalaman ang bahay natin? Di pa rin makapaniwalang saad ni Tio Oka. Kinabukasan nga ay naging maayos na si tatay. Nagpunta kami ni tatay kasama si Tio Oka sa tubuhan para magpasalamat sa bagong katiwala na si Mang Igmi. Habang nag-uusap sila ni tatay ay nagpaalam kami ni Tio Oka na bibisita kay Mang Ponso. Nalaman namin mula sa matanda na umalis na ang dalawang manggagapas ng madaling araw daw na iyon. Nahiya raw ang mga ito dahil labis na nalasing. Ang ipinagtataka lamang ni Mang Ponso ay saan daw nakuha ng isa sa mga ito ang malalim na sugat sa may bandang batok na parang nasaksak ng matalim na itak. Bilas, mukhang ang dalawang bagong manggagapas ang dumali sa iyo. Duda ko, aswang daw ang mga iyon at balak ang aswangin kagabi. Grabe, lintik na mga yan. Totoo pala ang mga ganyan. Biruin mo, dalawa pa silang nakapasok sa gapasan. Nakasalamuha at nakainuman pa natin Di natin namamalayang mga aswang pala sila. Saad naman ni Tio Oka na napapantastikuhan habang pauwi kami sa lumang bahay namin sa labas ng hasyenda. 3 aswang, Kuya Oka, hindi lamang 2. Makahulog ang wika naman ni tatay. Ang pangatlo ang nagligtas sa akin sa tiyak na kamatayan. Dugtong pa nito. Nagkatinginan kami ni Tio Oka. Marahil ay iisa ang nasa isip namin ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Ang bagong katiwala, ang pangatlong aswang na tinutukoy ni tatay. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay mapili niyo rin po itong basahin sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Kaloy. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.